Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino, isang makatarungang araw po sa ating lahat. Muli tayong naririto ngayon upang talakayin ang isa na namang impeachment complaint mula sa taong bayan. Isang reklamong inihain ng 45 individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa impeachment ng pangalawang Pangulong, si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito bagong usapin. Noong nakaraang Kongreso, isa ako sa mahigit 70 na complainant na naghain ng isang reklamo laban kay VP Sara. Sa kasamaang palad, hindi nadinig ang aming impeachment complaint at nahulog na lamang ang usapin ng impeachment sa mga teknikalidad. Kaya hindi na umusad ang proseso hanggang sa ganap na pagpapanagot kay VP Sara Duterte. Ngayon, muli akong nasa inyong harapan. Hindi na bilang complainant, kundi bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng panibagong verified impeachment complaint na nagsasaad ng parehong batayan para matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. To refresh, Madam Chair, ayon sa Korte Suprema sa Gonzales III versus Office of the President, ang betrayal of public trust ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa. Mga gawain na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same through this impeachment complaint. Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuuang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days back in December of 2022, and another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa, kaugnay sa pagiging kaduda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon, habang dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito? Hindi po katanggap-tanggap. Madam Chair, sinaad po natin itong lahat sa reklamong naglalahad ng mga alegasyon o facts constituting betrayal of public trust. Ang complainants ay sumumpa din na nakabase sa personal knowledge or authentic records ang mga nilalaman ng reklamo. Sufficient in form and substance therefore ang reklamo, kaya wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Higit pa sa mga technical na kahingian, matagal nang hinahanap ng taong bayan ang pananugutan ni VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa na nakadetalye sa mga reklamong nakahain laban sa kanya ngayon.
Malinaw ang mga ang panawagan ng taong bayan. No? Ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa tuluyan siyang mapanagot. Kaya nung simula hanggang ngayon, hanggang dulo, this representation and the Filipino youth will be here, working, laying down the truth, and clamoring for justice, hanggang makamit natin ang pananagutan at hustisyang deserve ng mamamayang Pilipino. Dito po nakataya ang kinabukasan namin. Papalagpasin ba ng kamarang ito ang mga malalim at maraming alegasyon ng korupsyon? O magiging masusi sa pag-imbestiga at syempre ituloy-tuloy ito hanggang makamit yung tunay na pananagutan? Madam Chair, this impeachment has been long overdue. So allow me to reiterate. Bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan at panagutin ang mga nasa katungkulan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. It is no surprise that the following call has saturated the streets nationwide in the past weeks. Marcos Duterte, walang pinag-iba, parehong kurakot, pahirap sa masa. And so we, the Filipino youth, echo the call of the people. Lahat ng kurakot dapat managot mula sa baba hanggang sa tuktok. Thank you, Madam Chair, for your indulgence, and I also wish to extend this same courtesy to also my fellow co-endorser, Representative Sara Elago. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Con. Now we recognize the Honorable Sara Elago. Maraming May proceed. salamat, Madam Chair. At isang makabayan at palaban na pagbati sa lahat. Ang Gabriela Women's Party ay buong paninindigang iniendorso ang Castro et al. Verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito. Nabigong magsumite ng kompleto at maayos na liquidation reports sa COA at mas masahol, may mga huwad na accomplishment reports at gawa-gawang acknowledgement receipts. Ayon sa reklamo, sa ilalim ng kanyang utos, may mga tauhang nagpeke ng mga dokumentong isinumite mismo sa COA upang magmukhang may mga activities o pangyayaring naganap kahit pa wala naman. Ang ganitong gawain ay hindi simpleng issue lamang sa paperwork, kundi pagsira sa integridad ng mga institusyon at pagnanakaw sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Dagdag pa, ang sadyang pagtanggi na kilalanin ang oversight function ng Kongreso ay pagbaluktot sa mga sistema ng pagbabantay sa kapangyarihan. Ang tinatawag na pusit na taktika, pag-iwas o paglusot para lumabo ang usapan sa mga budget hearings at ang pag-utos na hindi dumalo ang buong OVP sa mga pagdinig ay pagyurak sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan at pagtatangkang at pilit na umiwas sa pananagutan. Taong bayan ang biktima ng pagwawaldas at paglulustay ng pondo na kaugnay nito. Mga ordinaryong mamamayan na nagpapagod at makapagbayad ng patong-patong na buwis. Mga ordinaryong mamamayan na sa araw-araw
ay umaasa na ang kanilang pinaghihirapan sa araw-araw ay makikita sa mga serbisyong abot kamay at may kalidad. Sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, at marami pang ibang serbisyong panlipunan na lubos na kinakailangan ng taong bayan. Habang hirap na hirap ang ordinaryong kababaihan sa pagbabudget sa araw-araw, limpak-limpak na salapi pala ang winawaldas lamang ng ating mga pinakamatataas na opisyal. At habang daang-daang milyong piso ang mabilis na winawaldas para sa mga lihim na gastusin, nananatiling kulang na kulang ang mga silid-aralan, mababa ang sahod at suportang natatanggap ng mga guro at mag-aaral. Kaya naman, malinaw ang pattern ng pagkakanulo sa tiwala ng publiko, ang pag-abuso sa kapangyarihan, pamimeke ng mga record, at pagharang sa pananagutan. Kaya mariin naming hinihikayat ang komite na ito at ang buong kapulungan, suportahan natin ang reklamong ito upang pairalin ang prinsipyong walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang makaiiwas sa pananagutan. Walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang higit sa batas at higit sa interes ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Thank you, Honorable